Isang araw ay merong mayamang lalaki na nagngangalang Ton ang nagkaroon ng isang kakaibang ideya. Bilang isang taong mayaman, nais niya na maunawaan ang mga pangangailangan at karanasan ng mga taong hindi gaanong pinagpapala sa buhay. Kaya't nagpasya siyang magpanggap bilang isang pulubi. Nagsimula siya sa paglalakad sa mga kalsada sa isang malaking syudad na may suot na maruruming damit at pitpitang isang maliit na bag. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga pulubi na walang tahanan at mga batang naglalako ng mga candy sa kanto. Sa pagiging taong lansangan niya, natutunan niya ang mga hamon na kinakaharap ng mga taong ito araw-araw. Nakita niya ang hirap na pinagdaraanan nila sa paghanap ng pagkain, tirahan at maging sa edukasyon. Sa mga simpleng pakikipag-usap sa mga ito, natuklasan niya ang kanilang mga pangarap at mga pangunahing pangangailangan. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang si Ton ang may natutunan mula sa karanasan bilang isang dukha, kung hindi pati na rin ang mga taong nakakasalamuha niya. Dahil sa kanyang kabutihang loob at pagmamalasakit, naging inspirasyon siya sa mga pulubi na nakakakita sa kanya. Binibigyan niya sila ng pag-asa at nagsisilbing halimbawa na kahit gaano man tayo kahirap, ay meron laging pag-asa at mga pagkakataon na darating. Matapos ang isang buwan na pagpapanggap, nagdesisyon si Ton na tapusin na ang kanyang eksperimento. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang dating buhay, nagpasya siyang gamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Itinatag niya ang isang foundation na naglalayong tulungan ng mga mahihirap. Naglaan siya ng pondo para sa pagkakaloob ng edukasyon, pagkain at pangkabuhayan. Samantala, habang siya'y naglalakad, nakita niya ang isang matandang lalaki na namamalimos sa tabi ng kalsada. Napansin niya na ang matanda ay may mga pasa at tila may sakit sa katawan. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit dito. Nagpasya siya na hindi lamang magbigay ng pera sa matanda, kung hindi magtanong rin kung ano ang nangyari at kung paano matutulungan ito. Sa unang pagkakataon, ay narinig nito ng mga kwento ng matanda patungkol sa kanyang buhay at kung paano siya nawalan ng pamilya at tahanan. Napukaw ng kwento ng matanda ang damdamin niya. Naramdaman niya ang pangangailangan na gawin ng lahat para matulungan ang matanda at ang iba pang mga tao na nasa ganitong kalagayan. Nag-isip si Ton ng mga paraan kung paano niya magagawa ito. Hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng ideya na itayo ang isang bahay tuluyan para sa mga taong walang tahanan. Naganap siya ng isang malaking lote at nagpatayo ng mga simpleng bahay para sa mga taong nangangailangan ng tahanan. Tumagal lamang iyon ng isang taon ang paggawa ng bahay tuluyan at naglaan siya ng mga serbisyo katulad na lamang ng libreng pagkain, gamot at edukasyon para sa mga residente ng bahay tuluyan. Sa pamamagitan ng kanyang foundation at ang tulong ng iba pang mga taong may mabubuting puso, ay unti-unti nitong natupad ang kanyang mga pangarap. Dumami ang mga taong natutulungan at ang kanyang bahay tuluyan ay naging isang lugar ng pag-asa at pagbabago ng buhay. Sa tuwing naglalakad siya sa paligid ng bahay tuluyan, nakikita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. Ang kanyang ginawang pagpapanggap bilang pulubi ay naging simula ng isang pagbabagong hindi lamang sa buhay niya, kung hindi pati na rin sa mga taong kanyang natutulungan, sapagkat naranasan niya ang maging kagaya nila. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo naman si Ton ng isang batang lalaki na nangangailangan ng tulong. Nakita niya ang bata na naglalakad mag-isa sa kalsada. Napansin niya rin na mukha itong malnourished at may mga sugat pa sa katawan. Agad siyang lumapit dito at tinanong kung ano ang nangyari at kung saan ang mga magulang nito. Nalaman niya na ang bata ay nawawala at hindi alam kung paano makakabalik sa kanilang tahanan. Hindi siya nag-atubiling tumulong sa batang ito. Sinamahan niya ang bata sa isang malapit na pulisya para mahanap ang mga magulang nito. Sa tulong ng mga pulis at iba pang mga otoridad, natagpuan ang pamilya ng bata. Nagpapasalamat ang mga magulang sa pagkakataong nakitang muli ang kanilang nawawalang anak. Ramdam nito ng kaligayahan at tuwa ng pamilya. Maging siya ay lumigaya rin ng puso niya.
Kaya naman inabutan niya na rin ng pera ang mag-anak bilang tulong sa mga ito. Matapos ang pangyayaring iyon, mas lalo pang nadagdagan ng determinasyon nito na tumulong sa mga nangangailangan. Nag-isip siya ng mga proyekto at programa na makakatulong sa mga batang katulad ng nakita niya. Itinatag niya ang isang scholarship program para sa mga batang walang sapat na pinansyal at kakayahan para makapag-aral. Sa pamamagitan ng kanyang foundation at mga tulong ng mga taong may mabubuting puso, ay natupad niya ang pangarap na mabigyan ng pagkakataon ng mga batang nangangailangan. Naging daan nito para sa kanila upang magkaroon ng magandang kinabukasan at maabot ang kanilang mga pangarap. Napakaswerte niton dahil sa kanyang pagtulong sa iba. Dahil doon ay nakilala niya rin ang isang babaeng totoong nagmamalasakit sa kanya. Nanggaling rin ito sa mayamang pamilya. Sa isang pagkakataon, habang siya ay nasa isang outreach program, nakita niya ang isang magandang babae na kasama sa mga nagbobolontaryo. Agad na nagkaroon ng ugnayan ng dalawa at nagsimulang maging magkaibigan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan, ay unti-unti nilang natutuklasan ang mga parehong interes at mga pangarap sa buhay. Nararamdaman nito na ang babae ay tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya sa lahat ng kanyang mga gawin. Sa bandang huli, niligawan niya nga ito hanggang sa naging sila na nga. Sa kanilang pagsasama bilang isang magkarelasyon, nadama niya ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. Samantala, sa bandang huli, napagpasya nila na magkaroon ng isang malaki pang outreach program na naglalayong magbigay ng tulong at pag-asa sa mga komunidad na pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng kanilang mga advokasya, naging inspirasyon sila sa iba pang mga tao na sumali at makiisa sa kanilang mga gawain. Nagkaroon sila ng mga volunteer groups na naglalayon upang maabot ang mas marami pang tao at maghatid ng pag-asa at tulong sa mas marami. Sa patuloy na paglago ng relasyon ni Ton at ng kanyang nobya, nagkaroon sila ng mga pangarap na magkasama kahit sa ano pang gawain. Ang isang malaking pangarap nila ay ang makapagpatayo ng sariling non-profit organization na maglalayong magbigay ng edukasyon at oportunidad sa mga batang nasa komunidad na may limitadong akses sa mga ito. Nagsimula silang magplano at mag-ipon ng mga pondo para sa kanilang mga pangarap. Gumawa sila ng mga proposal at nagsagawa ng mga pagpupulong upang makahanap ng mga potential partners at donors. Sa tulong ng kanilang determinasyon at sipag, nakakuha sila ng suporta mula sa iba't ibang individual at pati na rin mga organizations na naniniwala sa kanilang advokasya. Nang matapos sila ang mga preparasyon, nagawa nilang itatag ang kanilang non-profit organization. Nagkaroon sila ng mga programa at proyekto na naglalayong magbigay ng libreng edukasyon, mga scholarship, at iba pang mga oportunidad para sa mga batang nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanilang organization, nakatulong sila sa mas maraming kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan. At lumipas ang ilang mga taon, nagpakasal na sila at nagkaroon sila ng anak na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang buhay. Ang kanilang anak ay naging inspirasyon sa kanila na patuloy na maglingkod at magmalasakit sa iba. Mula pa sa murang edad, ay sinanay na nila ang kanilang anak na maging mapagmahal at maunawain sa kapwa. Itinuro nila sa kanya ang halaga ng pagtulong at pagiging responsable sa mga pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa. Naging aktibo rin ang kanilang anak sa mga advokasya ng kanyang pamilya. Kasama ang kanilang anak, nagpatuloy ang kanilang mga proyekto at programa. Nagkaroon sila ng mga special events at pati na rin mga outreach programs. Ito ang nagbibigay rin sa kanilang pamilya ng pagkakataon na magkasama-sama. Sa paglipas ng maraming panahon, ang kanilang anak ay lumaki na may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa pagtulong. Ipinamana ng magulang sa kanilang anak ang diwa ng pagmamalasakit at pagkalinga sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang pagsasama bilang isang pamilya, patuloy nilang pinalawak ang kanilang advokasya at nagiging instrumento ng pagbabago sa kanilang buhay. Hanggang sa dumating na nga ang hindi inaasahan dahil biglang nagkaroon ng malalang sakit si Ton. Nagdulot ito ng malaking pangamba sa kanyang pamilya. Lahat sila ay nagkaisa na magtulong-tulong upang maalagaan si Ton at maibsan ang karamdaman.
Dahil sa malasakit at pagmamahal ng kanyang asawa at anak, sinigurado nilang may sapat na pangangalaga at suporta si Ton sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Naganap sila ng magaling na doktor at sumunod sa mga payo at gamot na ibinigay nito. Sa kabila ng pagsubok na dala ng karamdaman, nanatili ang positibong pananaw ng pamilya ni Ton. Patuloy silang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay nagdulot ng kumpiyansa at inspirasyon para kay Ton na labanan ng kanyang sakit. Sa tuwing may libreng oras, ay naglalaan sila ng mga espesyal na sandali para magkwentuhan, magtawanan, at manood ng mga paborito nilang palabas. Ang mga simpleng bagay nito ay nagbibigay ng kasiyahan at pampalakas ng loob sa buong pamilya. Hindi rin nakakalimutan ng pamilya ni Ton na humingi ng tulong mula sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Hanggang sa dumating na nga ang mga taong handang dumamay. Ang suportang ito ay nagbibigay ng lakas sa pamilya ni Ton na harapin ang anumang hamon na daladala ng karamdaman. Sa pamamagitan ng pagdalaw at mensahe ng pag-asa mula sa mga kaibigan at mga kamag-anak, naramdaman nito na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagkakaisa at ang pagmamahal ng kanyang mga mahal sa buhay ay nagdulot ng pag-asa at determinasyon sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti nang gumaling si Ton. Binigyan siya ng doktor ng magandang balita at sinabing malapit na siyang makabangon sa kanyang karamdaman. Ang mga ngiti at tuwa ng kanyang pamilya ay hindi mapantayan ng anumang salita. Habang gumagaling si Ton, nagsimula rin siyang magkaroon ng mga bagong perspektibo sa buhay. Nabuksan ang kanyang mga mata sa kahalagahan ng kalusugan at pagpapahalaga sa mga simpleng biyaya ng buhay. Hanggang sa siya ay tuluyan na ngang gumaling. Napagtanto nito na ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay isang malaking biyaya, kaya naman sinimulan niyang mag-ehersisyo at magkaroon ng malusog na pamumuhay. At kasama ang kanyang pamilya, nagsimula silang magluto ng masustansyang pagkain at makilahok sa mga aktibidad na nagpapalakas ng katawan at isip. Bukod sa pangangalaga sa kalusugan, nais rin ito na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya. Nagsimula silang maglaan ng mga espesyal na sandali para sa kanilang quality time. Naglakad sila sa park at nagpiknik at nag-organize ng family bonding activities. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpalakas ng samahan nila at nagdulot ng kasiyahan sa bawat isa. Sa paglipas ng panahon, nakamit rin ito ng ilan sa kanyang mga pangarap. Nakapagpatayo siya ng sariling negosyo na nagbibigay ng trabaho hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa iba pang mga miyembro ng kanilang pamilya. Samantala, nang mag-asawa na ang kanyang anak sa edad na 25 anyos, ay nadagdagan nga ang sigla ng kanyang pamilya. Ang pagdating ng isang bagong miyembro ng pamilya ay nagdulot ng kaligayahan sa tahanan. Si Ton ay labis na natuwa sa pagkakataon na maging lolo. Bilang isang lolo, ibinahagi nito ng kanyang mga karanasan at ang mga kwento ng kanyang buhay. Ipinamana niya sa kanyang apo ang mga halaga ng pagmamahal, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, at ang kahalagahan ng pagtulong sa iba noong meron na itong isip. Ipinakita nito ng kahalagahan ng pamilya at ang pagiging matatag sa panahon ng mga pagsubok. Nagkaroon si Ton ng panibagong layunin sa kanyang buhay, na ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang apo ay naging pangunahing prioridad. Naglaan siya ng oras at enerhiya upang maging bahagi ng mga mahalagang yugto sa buhay ng kanyang apo. Sa pamamagitan ng paglalaro, pagtuturo, at pagbibigay ng suporta, naging malaking bahagi siya ng paglaki at pagunlad ng kanyang apo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng apo, nadagdagan ang pagpapahalaga nito sa mga maliliit na bagay sa buhay. Natutunan niya na ang pagiging present at ang pagsasama ng pamilya ay mahalaga sa pagbuo ng mahalagang alaala at mga espesyal na sandali. Bilang lolo, naging inspirasyon si Ton sa kanyang apo. Ipinakita niya sa kanyang apo ang halaga ng pagtulong sa iba at ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, nagkaroon ng malalim na koneksyon at samahan ng maglolo. Samantala, sa araw ng bakasyon, naisipan nito na gawin ng isang espesyal na pagdiriwang. Nag-organize siya ng isang beach clean-up activity, kung saan ay nagtutulungan silang linisin ng mga basura, kasama ang iba pang mga turista at lokal na residente.
Naglakad sila sa buong baybayin at nag-ipon ng mga basura na kanilang natagpuan. Matapos ang beach cleanup, nagkaroon sila ng isang munting programa kung saan ipinapakita ang mga larawan ng mga isda at iba pang mga hayop na apektado ng polusyon sa dagat. Nagkaroon rin ng mga talakayan at pagpapaliwanag ukol sa kahalagahan ng pag-aalaga ng kalikasan at pagiging responsable sa pagtatapon ng basura. Ang beach cleanup activity na ito ay nagbibigay ng kamalayan sa mga tao na nagpalawak ng kanilang pangunawa sa mga isyong pangkalikasan. Naging inspirasyon ito para sa iba pang mga turista at lokal na residente na makiisa sa mga gawain na naglalayong pangalagaan ng kalikasan. Sa bandang huli, napanatili ang kagandahan ng nabanggit na beach. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahan. Habang naglalakad si Ton sa baybayin, natagpuan niya ang isang yellow pad na nakalagay sa bote. Dahil sa kuryosidad, binasa niya ang liham na nakasad roon. Ito ay isang liham na mula sa isang taong nagngangalang Mia na nagsasabing siya ay naliligaw at nangangailangan ng tulong. Nakaramdam si Ton ng pagkaawa at agad na nagpa siya na tulungan si Mia. Naghanap siya ng mga impormasyon kung saan ito matatagpuan. Sa tulong ng lokal ng mga residente at mga otoridad, natagpuan nila si Mia sa isang maliit na isla malapit sa baybayin. Habang nasa isla pa ito, ay nagsusulat ito sa papel. Nilagay nito sa bote at pinatangay sa alon hanggang sumapadpad nga ito sa dalampasigan. Si Mia ay nagpasalamat ng sobra sa tulong ni Ton at sa pagmamalasakit na ipinakita nito. Nagkaroon sila ng mahabang usapan at natuklasan ni Ton na si Mia pala ay isang environmental scientist na nagsasagawa ng pananaliksik sa mga isla para sa pagpapahalaga sa kalikasan. Mag-isa lamang ito na nagtungo roon at hindi niya lubos akalain na maliligaw siya. Naging magkaibigan sila at nagtulungan upang may sakatuparan ng mga proyekto na naglalayong pangalagaan ng kalikasan at mga hayop sa lugar. Sa tulong ng iba't ibang mga organisasyon at mga tao na nagbibigay ng suporta sa kanila, naging matagumpay ang mga proyekto na kanilang pinagsikapan. Naging inspirasyon sila sa iba pang mga komunidad upang makiisa sa mga gawain na naglalayong protektahan ng kalikasan. Samantala, sa kanyang dedikasyon, ay naging bahagi rin siya ng mga volunteer groups na tumutulong sa pag-oorganisa ng mga kompetisyon at events. Isa sa mga pangunahing papel ni Ton bilang tagapagsuporta ay ang pagiging isang cheerleader. Hindi lamang siya nanonood ng mga laban, kung hindi kasama rin sa mga cheerleading na nagbibigay ng motibasyon sa mga atleta. Naging matunog ang pangalan ni Ton bilang isang passionate at vocal na taga-suporta. Madalas siyang nakikita sa mga laro na may hawak na malalaking placard at mga banderitas habang sumusuporta sa kanyang paboritong koponan. Hindi rin siya nagdadalawang isip na sumigaw at magpalakpakan kapag may magandang play o tagumpay ang mga atleta. Dahil sa kanyang aktibong partisipasyon, naging kilala rin si Ton bilang isang superfan ng mga atleta na naglalaro. Maraming mga atleta na natuwa at naengganyo sa kanyang suporta at nagpapasalamat sa kanya sa pamamagitan ng personal na mensahe at pagkilala. Bukod sa pagiging cheerleader, naging tagapag-ambag rin si Ton sa mga sports activities. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga fundraising events at outreach programs, nagbibigay siya ng donasyon at tumutulong sa pag-oorganisa ng mga aktibidad upang maipakita ang kanyang suporta sa mga atleta. Sa bawat laban at kompetisyon, kasama si Ton sa mga taong nagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa mga atleta. Naging inspirasyon siya sa pagpapakita ng dedikasyon, positibong pananaw, at walang sawang suporta. Ang pagiging taga-suporta ni Ton sa mga atleta, hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kung hindi nagbibigay rin ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga atleta na magpatuloy sa kanilang mga pangarap. Paano ba naman kasi? Sa bawat laban at kompetisyon, kasama nila si Ton na nagbibigay ng suporta at nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa patuloy na pagiging taga-suporta ni Ton sa mga atleta, hindi lang siya naging bahagi ng sports community, kung hindi naging inspirasyon rin sa iba. Napansin ng isang sports marketing company ang dedikasyon at enthusiasm niya sa pagsuporta sa mga atleta na naglalaro. Inimbitahan siya na maging bahagi ng kanilang team bilang isang sports ambassador.
Sa kanyang pagiging isang sports ambassador, naging bahagi siya ng mga promotional campaigns at pati na rin mga events ng kumpanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala at makapanayamang mga sikat na atleta, kabilang ang mga iniidolong basketball players at mga Olympic champions. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging sports ambassador, naging boses ito ng mga fans at supporters. Nagkaroon siya ng platforms upang maipahayag ang mga mensahe ng suporta at paghanga sa mga atleta, hindi lamang sa lokal na lugar, kung hindi sa buong bansa. Dahil sa kanyang pagiging kilalang sports ambassador, naging bahagi rin siya ng mga sports events sa iba't ibang panig ng lugar. Nagkaroon siya ng pagkakataon ng maglakbay at makita ang iba't ibang mga sports arenas at stadiums sa buong bansa. Sa uli, dahil sa kanyang dedikasyon at support sa mga atleta, natanggap nito ng isang espesyal na pagkilala mula sa isang sports organization. Tinanggap niya ang isang karangalan. Ito ay ang isang Sports Advocate of the Year, award sa isang prestiyosong gabi ng parangal. Ang pagiging tagapagsuporta nito sa mga atleta ay nagbunga ng hindi lamang tagumpay para sa mga ito, kung hindi pati na rin para sa kanya. Naging inspirasyon siya sa iba na suportahan ng mga atleta at magkaroon ng positibong impluwensya sa sports community. At sa paglipas ng marami pang mga taon, lumaki na nga ang kanyang apo. Namana nito ang kanyang ugali na tumulong sa kapwa nang walang hinihinging anumang kapalit. Napagtanto nito na sa oras na tumulong sa kapwa at kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo, ay pagpapalain ka rin naman sa bandang huli. Gaya na lamang ng kanyang pagaling sa kanyang malubhang karamdaman. Sino ba namang mag-aakala na si Tito noon ay merong stage 4 cancer? Ngunit dahil sa kabutihan ng kanyang loob, hindi pinahintulutan ng Diyos na siya ay mawala ng maaga. Dahil meron siyang mahalagang misyon sa ating mundo. Iyon ang mahalin ng kanyang pamilya. Iyon ang walang iba kung hindi ang kanyang asawa, anak, at pati na rin ang kanyang apo. Pati na rin ang mga taong nakapaligid na nangangailangan ng tulong. Kapag nakikita niyang porsigido ang isang tao, ay kanya itong tinutulungan.